Wow, ang masarap na. Itsura pa lang. Ito naman may mga choco nibs pa. Dito sobrang intriga ako dito. Kasi yung pares nila, meron tsokolate, merong batirol. Oo nga, oo. Ito na yung part 2 natin ng BGC series natin. Mga Filipino food na makikita natin dito. Tulad ng sabi ko nung una, hindi ko lahat natikman. Pero ito yung adventure namin. Simpleng tikiman lang. Kasama ko ulit yung kaibigan kong si Glenn. Tingnan natin dito sa friends and family, hindi ko pa to na-try. Parang excited ako dito sa lahi. Ako rin, gulay. Gulay, ano? Seafood. Yung friends pala nila, sakto lang, tama. Hindi nga marami yung ano. Saktuhan lang. Laing. Parang masarap to. At kangkong, adobong kangkong. Ano? Ganda. Ano nga to? Daing na bounce. Parang kalahati lang din dahil friends. Puro sili ata yung nadali ko pero Sorry dyan. okay lang. Bagay yung ulaman ng pritong isda. Tignan mo yung laing. With the fish. Sarap. Nakakatuwa yung kain natin ngayon. Sobrang Pilipino. At saka yung ano lang, simple-simple. Ano man sobrang sarap din ito. Tikman mo to. May wok hay siya. May garlic. Ang sarap yung lasa, malutong yung kangkong. Sarap. Hindi gaano ka-asin yung adobo niya. Sarap. Manamis-namis pa nga. Nakakatuwa. Gusto ko lang ikwento yung sarap nung na-order namin. Simple lang, di ba? Mga pang-Pilipino talaga eh. Lalo na balikbayan si Glenn. Yung mga in-order nga pala namin, sinampulan ko talaga yung mga gulay. Tsaka isda. Paano ito yung medyo bihira dun sa pinanggalingan ni Glenn. Tikman natin to adobong pusit. Ayan. Hindi rin siya maasim. Pero ang ganda malambot yung squid. Tama yung luto. Ako hindi ako marunong magluto ng squid. Napapatigas ko parate. So ito ang ganda ng pagkaluto. Lambot. Lambot eh, no? Sa mga natikman namin, gustong gusto ko yung bango ng every dish. Magaling sila maggisa. Pero yung pusit, ito ata yung pinaka nagustuhan ko so far. Ooh. Sigat din daw yung kare-kare dito. Masarap. Oo, merong sariling lasa yung kare-kare nila na iba eh. Alam ko kung bakit. Kasi yung stock niya, yung sabaw niya, malasang malasa. Oo. Pero yung textures niya, hindi puro karne. Mas bordering siya sa mas yun nga yung balat, parang gano'n. Puro tripe kasi yung dumating sa amin na order ng kare-kare, kaya yun yung general taste. Actually, hinahanap ko yung karne kasi nakalagay US beef kare-kare. So, yung bilo-bilo nila, may kamote fries pa sa ibabaw. Ito, pasas. Parang may, yan o. Ah, hindi, sago. Okay. Game, tikman natin. Yan, yung pulang ano. Kulay lang naman yan. Nagkukulay din kami minsan sa bilo-bilo namin. Pero wala lang, nag-crave lang tayo ng bilo-bilo.
Magatang magata yung lasa nito. Sarap yung sauce. Okay, magatang magata eh. Iba yung sauce, iba. Actually, oo. Sarap. Kailangan. Ang galing. Alam mo kung anong bago dito? Ano? Yung sago na ginamit, yun yung ginagamit sa ano? Sa boba. Kaya tuloy medyo naglasa dun sa buong ginatan. May bago siyang twist. Parang yun ang... At saka yung kamote na naka-strips. Nakakatuwa kainin. Yun pala yung friends and family. Okay, casual yung feel, casual yung lasa, very friendly yung atmosphere. Tapos yung menu, matutuwa kayo kung mahilig talaga kayo sa mga Filipino food, lalo na sa merienda nila. Ang daming pagpipilian. Okay, tumbling na tayo sa next na pupuntahan natin. Tawid naman tayo sa market. Ito, mas simple lang to at merienda talaga yung pakay natin dito. Meron akong paboritong barbecue dito eh. Mala natin tong Innings. barbecue. Sa'yo 12-inch pare. Yan ang parati ko yung order eh. Ang laki ng difference eh, no? Yung 12-inch, mas mataba pati yung laman sa tingin ko ah. Oo. Pero busog na kasi ako ngayon. Ikaw, parang kaya mo pa eh. Malambot pa rin. Parati ko itong pinupuntahan dito dati na nasa kanto pa ng pwesto nila. Lasang nakababad sa kalamansi at malambot na malambot. Top. Sarap siya, mainit-init. Namis-namis. Diba? Pinoy timpla, sarap. Ako talaga pag quality barbecue, ito yung isa sa mga pinupuntahan ko. Hindi siya overly o hindi pinahira nung alam mo may banana ketchup na habang nag-iihaw. Talagang mostly meat pa lang siya, meat lang siya. Hindi siya maraming pahit na kung ano-ano. Kaya nalalasahan mo yung pork mismo at yung timpla ng pork. Yun na nakakatawa dito. Barbecue supremacy, maganda yung klase ng meat na gamit nila. At ang gusto ko dito, talagang uling yung gamit pang ihaw. Talagang labas yung lasang usok. Bebang halo-halo. Okay, nakatsamba tayo. Meron dito. Obserbahan ko muna yung yelo. Kung anong klaseng yelo. May gatas na. Sa tingin ko ito yung ice na milk flavored na parang minsu, oo. Tapos para maganda nga naman yung ube, nakaspread na dun sa cup. At I think condensed na nasa ilalim or leche flan. Tingnan natin. Tapos meron parang green na siguro pandan ba yun o ano? O gelatin lang siya. Malambot na malambot siya. Hindi siya yung yellow na actual na medyo bagong kaskas. Sarap nga pala to. Sobrang makrema dahil doon sa klase ng yelong gamit. Alang ha. Hindi rin siya yung tipong halo-halo na may buo-buong mga kamote at saging. Wala siya nun. Pero yung balls na nasa ibabaw, ano siya yung langka na naka-ball form para madali mo madudurog. So lahat sa kanya dito, parang halos wala kang mangunguya na matitigas pero ang sasarap ng lasa. Ito, hindi ko ito mapigilan. Kasi itong flavor nito, melon. Hoping na, nakita ko lang kasi sa picture na actual melon fruit. Tinanong ko, seasonal ba ito? Sabi hindi, all year round meron. So yun na nga, medyo tama si Mrs. Dizon. Baka flavoring siya. Pero hindi pa rin masama kasi yung melon sa halo-halo, gusto ko rin yan eh. Pinipig yung nasa tukla. Oh, parang pinipig na ano yun, na poppers eh. Oh. Yan, yan. Rice crispy siya, hindi nga pinipig. So, ang nangyayari, nung hinalo ko na yung melon flavor dun sa halo-halo, naging parang melon ice cream. Ganun na nangyari. Dahil mahilig ako sa melon, mas gusto ko to. Sorry.
Ay, hindi ko kasi sa melon eh. So, sobrang refreshing eh. Parang nag-melon juice at halo-halo at the same time na ako. Ganun na. 2-in-1 yung saya ko, kumbaga. Sa wakas, natikman ko rin yung sikat na bebang halo-halo. Yun pala yun. Alam nyo sa akin, medyo cooler talaga yung classification niya. Meaning, para siyang drink para sa akin dahil sa klase ng yelo niya. Okay siya, kakaibang halo-halo, modern and take. Marami talagang makakain dito sa food court ng Market. Puro Filipino rin, kaya magandang pasyalan din to. At puro mura. Okay, balik naman tayo ulit ng BGC pero gabi naman this time. At meron ako nakitang sobrang interesting kasi puro tsokolate ang meron dito. May matamis at merong savory dishes. Subukan natin dito sa Auro Chocolate Cafe. Tikman natin tong classic Davao, exciting, one of the best sellers. Ganda ng itsura. Ang sarap. Ito yung lasa ng Choco Nibs na binibili natin sa Davao. Ito yung lasa. Ang sarap. Talagang real chocolate talaga. Wow. Sarap. May asim-asim pa na end note. Sobrang okay talaga yung tsokolate sa Davao. Ito yun na nasa drink form. Pinakamasarap na natikman ko. Buti na natisod namin to, nadaanan namin. Ito yung chocolate na madalas binibigay sa loob ng flight ng Philippine Airlines na napakasarap na local chocolate. So meron palang resto. Okay dito. Sarap. Pakibato district daw to sa Davao. Single estate. Siguro sa isang lote kinuha yung tsokolate. Parang single origin malaganon. Mas malapot siya. Excited din ako matikman ng isa na to kasi siguradong mas rich tasting to. Tikman natin. Wow. Mas makapal nga yung feel nito. At mas may asim yung end note nito. Hindi ako familiar sa lasa na to kasi sanay ako dun sa Choco Nibs na nabibili natin sa Davao madalas. So sa una ko ininom. Mas mas complex yung pagka-tsokolate nito. Hindi ko naman alam kung ano yung process ng paggawa ng mga chocolate drink nila. Pero ang sigurado maganda yung source ng tsokolate nila. Dalawang masarap yung natikman ko at sigurado yun dahil Davao. Ito namang plain choco bread. Uy, ano pala siya? Sinabi, naka-infuse na yung choco dun sa harina. Tapos toasted siya kaya malutong. Ayan. Tikman natin. Gusto ko kasi ibabagay ko sa tinapay. Sa tsokolate. Pero kagating ko muna. Sobrang sarap. Parang croissant yung dahil buttery siguro yung bread na to. Ang lambot to. Oh. Bulak siya, bulak. Pwede mo siyang kainin na hindi dinidip, pero idip na rin natin. Kasi on its own, masarap siya eh. Kaboom! Sobrang sarap. Solid din yung mga baked goods dito. Solid pa mari sa tsokolate. Pwedeng pang merienda at saka almusal. Okay, ito yung bread na may tinapa, chocolate, at saka may choco nib siya sa ibabaw eh. Toasted din. So ito savory. Ang ganda ng crunch niya, yan oh. Talagang nagka-crumb. Uy, ito na yung laman. Ayan oh. Looks good. Pwede. Ang ganda rin yung size ng bread eh. Wow. Ang sarap na to. Tinapa. Na creamy. Pinoy na Pinoy yung appeal na to. Sarap. Okay, malaki yung croissant. At saka sobrang ganda nung
Ayan, yung flaky layers. Tikman natin na parang sobrang buttery. Oh, yeah. Maganda lahat ng bread pala dito. Solid, as in sobra. Try ko dip. Kahit konti lang. Ang sarap. Try it. Dito, sobrang intriga ako dito. Kasi yung pares nila, meron tsokolate, merong batirol. So parang no? Kung iisipin nyo, parang Mexican dish. Meron tsokolate, merong... Tikman natin. Hindi naman daw overpowering yung tsokolate. Saka I'm sure, hindi naman nila gagawin ganun. Pero generous portions of beef. At saka meron talagang traditional Paris style. With chili oil and calamansi. Sobrang bango pala nito. Actually, nagulat ako na nag-work ang tsokolate sa savory dish. Yung tsokolate, hindi nga hindi sobrang tapang, pero nandun nga. Sa dulo mo na lang malalasahan. Parang light sampurado yung dating pag humalo na sa kanin. Pero pa rin don't get me wrong. Sobrang garlicky pa rin niya. Light lang, subtle lang yung nung tsokolate. Harap, good for sharing to. Dami. Yung pares nila, malaman na malaman para sa adventurous ang panlasa. Pero ako namimiss ko yung konting litid-litid. Okay, try ko naman to smoked mac and cheese. Intriga ako, may may white chocolate Tikman natin. So, naka-sprinkle sa ibabaw yung white chocolate at saka lagyan na natin ng bacon. Kaboom! Sarap na to. Hindi oily, hindi maalat. Yung white chocolate, hindi ko pa ma-differentiate siya kung nasaan siya. Pero, tinatikman ko sobrang sarap lang na mac and cheese. Smoking nga naman. Pero mas creamy yung nangingibabaw na experience sa akin. Okay, pag may kasama kayong bata, tulad namin, mga anak namin, siguradong gabum na sa kanila. Ito na, exciting din to dahil lahat bago, may twist linguine na daw, parang nasa palabok style. So ano kaya yung sinasabing ganun? Kasi orange nga rin naman ng sauce, Not completely palabok. Kasi wala siyang tinapa, wala akong nalalasahan ganun. Pero masarap nga siya, mas kalmado na yung niya, parang tomato. Ang sariwa lang kasi nung nakita niyo ba yung hipon? Yung event dapat kasama sa bawat subo. Etong curry kaya kami tumigil dito at dito na kumain. Kasi kare-kare, ina-assume ko may curry kasi curry. Gusto ko siya matikman. Tapos bonus pa na may choco nibs. Tsaka ang ganda ng presentation. Titikman ko na tong isang buo na to. Kompleto rin natin. May cherry tomatoes. Lagyan natin ng pechay. Tsaka bagoong, diba? Ay, naamoy ko na nga yung curry. Actually, sobrang exciting na to para sa akin. Parang Malaysian curry yung naaamoy ko. Okay, tikman ko nga. Boom! Sobrang sarap. At saka may anghang. Parang nga Malaysian style. Parang Singaporean style. Ang sarap. Kare-kare na may curry powder na hindi siya yung typical Filipino curry na yung dilaw lang. Iba rin yung lasa nun On its own, pwede na siya na walang bagoong, pero talaga ko ng bagoong. As in, sobrang lasang Asian talaga tong dish na to. Lalagyan ko ng cherry tomatoes para iba. At saka ng sitaw.
Ang sarap. Pero ako lang naman. Na-enjoy ko na siya ng walang bagoong kasi ang sarap ng curry niya. Yung curry na to, hindi ko lang alam kung lahat nagugustuhan itong ganitong lasa. Kasi ibang-iba sa yung local curry na lasa natin. Pag hindi ka sanay para sa curry na to, magiging matapang para sa'yo. Dahil medyo madalas kami kumain ng mga Malaysian restaurants, Singapore dito sa atin. Kaya sanay na ako. Gusto ko yung lasa niya. Yun, sobrang okay pala nito. Isa to sa mga reason kung ba't kami nandito kumain ngayon eh. At hindi naman ako nabigo. Yung nai-imagine ko magiging lasa niya, ganun nga. Okay, cacao lime iced tea. Lahat ata nung may chocolate, talagang gusto ko tikman. Ito gusto ko na may lime. Natin. Mas okay nga itong may lime. Okay, mahina lang din yung lasa nung pagka-kakao niya. Sobrang refreshing lang niya. Magandang twist. Not your regular iced tea. Dark chocolate pop-ups. Pagkatan natin May magnum levels yung sarap nung yung chocolate covering na to. Pero mas milky yung magnum. Ito dark kasi, so distinct Davao taste na naman. Vanilla ice cream. Yun. Dapat pala talaga pagtagpuin mo yung vanilla at saka yung chocolate. Bagay na bagay. Diba? Ang dami ko kasi nakain na chocolate nung una. Para kumain ng chocolate bar nung unang kagat. Ito hinuli ko kasi napakahilig ko kasi sa peanut at saka yung kombinasyon na yun, yung cookie, peanut. Yan na. Uy, akala ko matigas to. Malambot pala to. Ayun, no? Ayun, no? Caramel kaya to. Tikman ko na nga. Rich and crumbly. On the matamis side siya. Natamisan ako dun. Pero ang rich yung kinain ko kasi yung mound ng peanut butter dun. Nag-expect ako ng buo-buong nuts. Konti na yung buong nuts niya. Ang nagpaparich yung peanut butter. Okay. Medyo natamisan ako dito. Medyo marami kami natikman dito sa Auro at puro kakaiba. Okay din sumubok. Try nyo rin. Pero yung buong BGC experience namin, nag-enjoy kami. Puro Filipino food. Marami pa siyang iba. Sumubok din kayo. Para sa akin, masasarap siya pero lalong sumasarap pagkasama yung pamilya. Yun. Take the highs with the highs, ain't no surprise. Take the lows with the lows, see where it goes. Exploratory flows, expect the cons and pros. Experience the juxtapose of X and O's. Take the highs with the highs like a drug supply. Take the lows with a smile, I suppose. Exploratory flows, expect the cons and pros.